Don't worry about Oliver, ginagawan ko ng paraan. Kalmadong sabi ni Rafael. Natuon ang atensyon ko sa kanya. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala para sa akin. Matapos ang tawag ni Oliver kanina ay hindi na naalis ang pangamba ko hanggang sa makauwi kami. At ngayon nga ay nasabi ko na sa kanya ang dahilan ng pagkabagabag ko kanina pa. Napabuntong hinanga muna ako saka sumagot. Paano? Mapipigil mo ba siyang sabihin sa pamilya mo ang nakaraan namin? Kakamunghian nila ako kapag nangyari yon. Paano na tayo? Siguradong magagalit si Lolo Miguel. Hindi nila ako tatanggapin. Shh! I told you, ako ang bahala. Magtiwala ka lang sa akin. Pero ramdam ko ang galit ni Oliver kanina. I'm sure, hindi siya magpapapigil sa'yo. I know, Angela. Do you consider yourself a bad person because of your past relationship with Oliver? Ano bang klaseng tanong yon? Madami na akong narinig na sinabi ng mga tao tungkol sa akin. Siyempre, sa mata ng marami, isa akong maduming babae at unti-unti na akong naniniwala sa kanila. Siguro, kasi kung hindi, you're not. Maagap na putol niya sa sagot ko. Ikaw ang nag-iisip niyan sa sarili mo. Naniniwala ka sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero ako, I saw what an honest woman you are. Your past does not define you. And one mistake isn't enough to judge you. Ako ang bahalang kumausap sa pamilya ko. Ako ang nakakakilala sa'yo at hindi sila. Tayo ang mag-asawa. Nakatitig ako sa kanyang mga mata habang binibigkas ang mga salitang iyon. I am such a lucky woman. Nagsisisi na ako sa mga nagdaang araw at nagduda ako sa nararamdaman niya para sa akin. Thank you, Rafael, for believing me. Of course, I love you at hindi ko hahayaang masira tayo ni Oliver. Hinagka niya ako sa noo at mariin akong napapikit nang maramdaman ko ang kanyang labi sa aking balat. I can feel the warm radiating from his body. Maya-maya ay bumaba ang halik niya sa aking matang nakapikit. Naramdaman kong pinunasan niya ang namuong luha doon. Nagbulat ako at sinalubong ako ng mga titig niya. I'll never get tired of staring into his soulful, dark eyes. Bahagya siyang ngumiti, kaya naman lahat ng agam-agam ko ay agad na nabura. Hindi na yata ako masasanay na wala si Rafael sa buhay ko. His words alone are enough to make me feel better. His presence brings me peace. Wala sa loob na inabot ko siya at hinagkan sa labi. Batid ko ang pagkagulat niya pero saglit lang iyon dahil naramdaman ko ang pagngiti niya habang magkalapat ang aming mga labi. I won't ever let Oliver hurt you again. Bulong niya na maghiwalay ang aming mga labi. Bago pa man ako makasagot, ay mabilis niya akong binuhat at naglakad na patungo sa kama. Napatili pa ako sa pagkagulat. Rafael, ano ba? Ibaba mo nga ako? Sigaw ko. Nag-uusap pa tayo eh. Ay to, tapos na tayo mag-usap. Ikaw ang nauna, di ba? Sinamangutan ko siya dahil sa pagkapahiya. Oo nga pala. At ako ang nanghalik sa kanya. Ibaba mo na nga muna ako. Sumunod naman siya at bigla akong inihagis sa kama. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Malambot ang kama kaya hindi naman ako nasaktan. Kakaiba na ang ngiti niya nang sulyapan ko siya. Let's stop talking about Oliver now, okay? Hindi pa man ako nakakahuma ay inatake na niya ako ng halik sa labi. Pababa sa aking leeg at ang traidor kong puso at katawan ay agad na bumigay. Angela, hindi ko hahayaang maghiwalay tayo dahil sa mga walang kwentang banta ni Oliver. Bulong niya. His dark eyes were fixed on me. Nababasa ko ang magkahalong determinasyon at pagnanasa sa kanyang gwapong mukha. Napatango ako habang hindi ko mabawi ang mga mata sa kanya. Hindi na siya umimik at muling tinawid ang pagitan ng aming mga labi. Sa isang iglap, lahat ng alalahanin at takot ko ay naglaho. Napalitan niyo ng saya dahil sa mga sinabi ni Rafael, as if my worries are completely baseless. Tama si Rafael, kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Naramdaman kong itinaas niya ang suot kong damit at kaagad ko naman siyang tinulungan upang tuluyan na mahubad iyon.
Tuluyan ko nang nalimutan ang mga banta ni Oliver sa akin at hinayaan ko na lang ang sarili na madala sa init ng mga halik ni Rafael. Kinaumagahan ay maaga akong gumising kahit pa nga napuyat ako ng nagdaang gabi. Tumulong ako kina Aling Neng at Jessica sa pagluluto ng agahan namin ni Rafael. Hindi ko na alam kung anong oras kami nakatulog pareho kagabi. Nag-iinit ang pisngi ko sa tuwing naaalala ang namigitan sa amin na para bang iyon ang unang beses na ginawa namin ang bagay na yon. Sa tuwing naiisip ko si Rafael, andoon ang pananabik ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi na kailanman mawawala iyon. Aaminin kong hindi ganito katindi ang nararamdaman ko noon kay Oliver. Mukhang masaya kayo, ma'am untag sa akin ni Jessica. Sa mga nagdaang araw, ay natuklasan ko kung gaano kasayang kasama si Aling Neng at Jessica. Mabiru sila at puro kalokohan ang katawan. Ha? Wala po. Sabi ko parang ansaya sa inyo, kumakanta-kanta ka pa po eh. Napangiti lang ako sa komento niya. Sino ba naman ang hindi magiging masaya sa piling ni Rafael? Ang malaman na mahal niya ako ay sapat na para pasayahin ang puso ko. Sa totoo lang, ngayon lang din namin nakita si Sir na ganyan kasaya. Sangat ni Aling Neng. Mabuti na lang at ikaw ang napangasawa ni Sir. Napakabait at simple at higit sa lahat, nakikita namin kung gaano kanya kamahal. Napatigil ako sa ginagawa dahil sa sinabi ni Aling Neng. Nakikita nila kung gaano ako kamahal ni Rafael. Gusto ko sana magtanong sa kanya tungkol kay Grace, pero alam kong kailangan ko nang mag-move on. Maayos na ang usapan namin ni Rafael at hindi naman tama na ungkating kulit ang tungkol kay Grace. Talaga po ba? Abay oo naman, kitang-kita naman sa kung paano kaniya tingnan. Ako bilang matagal na naninilbihan kay Sir Rafael ang nagsasabi sa iyo na mahal ka niya. Nakatawang sagot ni Aling Neng. Dahil doon ay lalong nabuo ang kumpiyansa ko. Kung hindi nga lang sa mga alalahanin ko kay Oliver, ay lubos na siguro ang saya ko. Pero tulad ng ipinangako ni Rafael, ay iwinaksi ko na ulit sa isip si Oliver. Ano bang ipinakain mo kay Sir Rafael at hulog na hulog sa'yo? Wika ni Aling Neng. Parang alam ko na kung anong pinakain ni Ma'am Angela kay Sir. Tumatawa na makahulugang sagot ni Jessica. Maging si Aling Neng ay napatawa habang ako naman ay lalong nag-init ang pisngi. Talking about me? Halos mabitawan ni Jessica ang hawak na sandok sa narinig na boses ni Rafael. Maging ako at si Aling Neng ay nagulat din. Nalingunan ko si Rafael na noon ay nakatayo malapit sa amin. Narinig kaya niya ang usapan namin? Agad niya ako nilapitan at hinagkan sa pisngi. Nahihiyang napasulyap ako kina Aling Neng at Jessica na makahulugan ng ngiti sa akin. Agad akong tumulong sa paghahain kahit pa natatawa ako sa mga tingin na naming tatlo. I was thinking of going on a vacation this weekend, sabi ni Rafael habang kumakain kami. Nabiti naman sa ere ang pagsubo ko. Saan naman? Nagkibit balikat lang siya. You mentioned that there are a lot of beautiful beaches in your province. So? Talaga? Gusto mong pumunta sa Quezon? Hindi ka ba busy? Ilang araw tayo magstay doon? Hindi ko na itago ang excitement. Matagal ko na siyang gustong akitin na mamasyal sa probinsya namin dahil gusto ko sa kanyang ipakita ang magagandang pasyalan sa lugar na kinalakihan ko. Nahihiya lang ako at alam ko kung gaano siya kabisi sa trabaho. I asked Rose to clear my schedule this weekend. Nakangiting sagot niya. Okay, sasabihin ko kina nanay. Di ko mapigilan na magtaka dahil sa pagkakatingin niya sa akin na para bang pinagmamasdan niyang maigi ang bawat reaction ko. Hindi na lang ako nagkomento. Masaya ako sa plano namin na magbabakasyon sa Quezon. Pagkaalis niya para pumasok na sa opisina, ay agad kong tinawagan si nanay para ipaalam ang pagbisita namin sa darating na Sabado. Sige po nay, magkita na lang po tayo sa Sabado. Paalam ko kay nanay sa kabilang linya. Pagkababa ko pa lang ng cellphone, ay nakarinig na ako ng mga yabag papalapit sa pwesto ko. May bisita yata kami, pero
Nakaalis na si Rafael. Nasa sala ako noon at ang plano ko sana ay silipin sa labas kung sino ang dumating. Ngunit agad akong nakasalubong ni Larry na may mga kasama. Bakas ang pangamba sa mga mata niya. Maging ako man ay parang sinikmuraan sa kaba nang makilala ang dumating. Sina Mami Donna at Tita Maricel. Lalo akong kinabahan dahil wala silang kangiti-ngiti habang nakatingin sa akin. Ma, Tita, hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko ay nakalapit na sa akin si Tita Maricel at isang malutong na sampal ang ipinadapo niya sa akin. Wala sa loob na napahawak ako sa pisngi. Kay init niyon at unti-unti ko nang nararamdaman ang hapdi. Ngunit para sa akin ay baliwala ang sakit. Ang lalong nakagimbal sa akin ay ang sunod niyang sinabi. Huwag mo akong matawag na Tita Maricel. Isa kang ahas sa pamilyang to. Ikaw ang sumira sa pamilya ng anak ko. Nangatog ang tuhod ko at nanginig ang buo kong katawan sa matinding takot. Para bang anumang oras ay tatakasan ako ng hininga. Sinulyapan ko ang mami ni Rafael na noon ay nakalatag din ng galit at sakit sa mga mata habang nakatingin sa akin. Kung gayon ay alam na nila ang nakaraan ko. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Totoo ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Papaano na? Sa nababasa kong galit nila, sigurado akong anuman ang sasabihin ko ay hindi makakabawas sa pagkamunghi nila sa akin. Anong masasabi mo? Sumagot ka. I can't believe it. Nagpapasok kami ng ahas sa pamilya. Sigaw ni Tita Maricel na lalong nagpanginig sa akin. Anong sasabihin ko? Paano ko ba ipagtatanggol ang sarili? Totoo naman lahat ng sinabi niya. Sapat ba ang sabihing hindi ko sinasadya? Maniniwala ba sila? Dahil iyon lang ang kaya kong sabihin sa kanila. Hindi ko sinasadyang mahalin si Oliver noon at si Rafael ngayon. Pero alam kong hindi katanggap-tanggap ang ganoong reason. Angela, tapatin mo ako. Totoo bang naging relasyon mo kay Oliver? Boses iyon ni Mami, ni Rafael. Sinulyapan ko siya at hindi ko napigilan ang mapaluha pagkakita sa reaksyon niya. Nakaguhit doon lahat ng hinanakit niya sa akin. Mariin akong pumikit, saka sumagot. Opo, kitang-kita ko nang malaglag ang balikat niya. Tila nang hina siya sa naging sagot ko. Walang hiya ka? Ang kapal na mukha mo? Labis ang gulat ko nang hablutin ni Tita Maricel ang buhok ko, dahilan para mawalan ako ng balanse at mapaupo sa sahig. Akala ko ay titigil na siya, pero mali ako dahil hindi niya binitawan ang buhok ko. Pero pilit kong inaalis ang kamay niya sa buhok ko. Pakiramdam ko ay mabubunot na iyon sa aking anit. Lalo akong napaiyak sa habag sa sarili. Tama na po, daing at pakiusap ko. Naulinigan ko ang mami ni Rafael at si Larry na pinipigilan si Tita Maricel, ngunit ayaw niyang tumigil. Sa gilid ng aking mga mata ay namataan ko na papatakbo dumating sina Aling Neng at Jessica. Bakas ang pagtataka nila sa eksenang dinatngan. Nakaupo ako sa sahig, umiiyak at magulo ang buhok. Maricel, huminahon ka, saway ng Mami Donna. Why, Donna? She's a mistress. Do you think she'll be faithful to Rafael? Ma, maniwala po kayo. Mahal ko si Rafael. Hindi ko magagawang... Ang kapal din ng mukha mo. Ikaw na ang sumira ng relasyon ni Oliver at Lucy. Ikaw na kumabit sa anak ko kahit may asawa na siya. At hindi ka pa talaga nasiyahan sa isa. Pati si Rafael ay pinatos mo pa. Tinuhog mo ang magpinsan, kaya pala nagkakaroon sila ng away. Ikaw pala ang dahilan. Gusto ko nang lumubog sa pwesto ko. Alam kong labis na gulat din ni na Aling Neng sa narinig tungkol sa akin. Wala na akong mukhang maihaharap sa kahit sa sino man sa kanila. Lalong-lalo na sa pamilya ni Rafael, kung kailan akala ko ay magiging masaya na ako. Gustuhin ko mang ipagtanggol ang sarili, pero hindi ko alam kung papaano. No one wants you in this family, Angela. Not even Oliver. Wala kang karapatang manatili sa pamilya namin. Lumayas ka na at huwag ka na magpapakita sa amin. Ang mga kauri mong babae ay hindi dapat matatanggap. Hinihingal sa galit na sigaw ni Tita Maricel. Tita,
Hindi ko po sinasadya. Sagot ko sa pagitan ng mga hikbi. Gustuhin ko man pero hindi ko magawang bumangon. Nawala ng lakas ang aking binti. Nanatili akong nakatungo at ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hindi mo sinasadya? Do you think we believe your ridiculous reason? Sinira mo ang pamilyang binubuo ng anak ko, Angela. Hindi basta-basta yon. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. At kapag hindi ka umalis, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Maricel, awat ng mami ni Rafael, pero hindi ito nagpapigil. How much do you want, Angela, para umalis ka na sa pamilyang to? Tutal, iyon lang naman ang habol mo sa amin. Noon ako napatunghay sa kanya. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Oliver. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, ay palagi ako nakakarinig ng mga ganoong salita sa mga tao, na mukha akong pera. At ngayon, muli na namang hinamak ang pagkatao ko. Pera, hindi pera ang kailangan ko. Gusto ko lang ay mahalin. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama si Rafael. Pero bakit napakahirap? Hindi niyo po naiintindihan. Hindi pera ang kailangan ko. Mahal ko po si Rafael. Mahinang sagot ko. Enough with your deception, Angela. Boses ng mami iyon ni Rafael, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Kaya kong tanggapin ang galit at masasakit na salita ni Tita Maricel sa akin. Pero ang mami ni Rafael ay hindi. Bawat salita niya ay parang kutsilyong hihiwa sa aking puso. Ang makita siyang nasasaktan at galit sa akin ay dumudurog sa puso ko. Wala akong masamang ipinakita sa iyo, Angela. Tinanggap kita ng buo. Pinakisamahan ka namin ng maayos. Umiiyak na sabi niya. Asan ang konsensya mo? Minahal mo ba talaga ang anak ko? Maniwala po kayo. Mahal ko po si Rafael. Hindi ko po niloko ang anak niyo. Sagot ko, umaasa na sana ay magawa pa niya akong paniwalaan. Ngunit si Tita Maricel ang naunang sumagot. Liar! I know women like you, Angela. Those who are capable of deceiving everyone around her. Sasabihin nila lahat para lang makalusot sa mga ganitong sitwasyon. I've met a lot of women like you. Those who had an affair with a married man. Wala kayong kakayahang magmahal. Pera lang ang habol nyo. Katrabaho mo si Jonah, hindi ba? Kaibigan mo ba siya? Masaya ba kayo habang may sinisira kayong pamilya? Hindi po, tita. Mabilis na tanggi ko. Nagpapanik na nilingon ko ang mami ni Rafael. Hindi ko po kaibigan si Jonah. Hindi ko din po alam na magpinsan si Oliver at Rafael. Kung alam ko lang, hindi. Hindi ko maituloy ang bala kong sabihin dahil alam kong kahit nabigyan ako ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, paulit-ulit ko pa ring pipiliing makilala si Rafael. Mahal ko siya. Isa siya sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko na ayaw kong mabura. Siya lang ang pumili sa akin, bagay na hindi ko naranasan sa iba. Not with Oliver, dahil nagawa niya akong iwan. Not even with my family. Ako yung palaging pinagtutulakang paalis. Si Rafael lang ang nakiusap sa aking magstay, kaya kahit na alam kong mauuwi ako sa ganitong sitwasyon, pipiliin ko pa rin na makilala siya. Sinabi ko sa iyo noon, I only want what best for my son. And right now, Angela, hindi ikaw yon. Masahol ka pa kay Grace. Ani ni Mami Donna. Sa narinig ay lalo akong napahagulhol ng iyak. Napalitan ng galit ang dati ay maayos niyang pakikitungo sa akin. Ano pa ba ang aasahan ko? Na mauunawaan niya ako? Sinong matunong babae ang makakaunawa sa akin? Tita, sorry po. Patawarin niyo po ako. Pagsusumamo ko. Layuan mo si Rafael at Oliver. Iyon lang ang maganda mong magagawa. Kung wala ka na sa pamilyang to, baka sakaling mapatawad pa kita. Sagot niya na siya lalong nagpagulo ng mundo ko. Layuan si Rafael. Hindi na ako nakapagsalita. Gulong-gulo ang isip ko. Hanggang sa narinig ko na ang mga yabag nila papalabas ng mansyon. Inangat ko ang ulo sa pagkakatungo at namataan kong tumigil ang mami ni Rafael sa paglalakad. Nilingon niya ako at walang emosyon nagtanong. Ang baby mo, si Rafael ba talaga ang ama?
Ipinikit ko ang mata para itago ang emosyon. Wala akong karapatang masaktan sa tanong niya. Opo, naalala ko ang anak ko. Paano kung buhay siya? Magkasama ba kaming ipagtutulakan palayo ng pamilya ni Rafael? Hindi na siya nagsalita ulit at nagpatuloy na sa paglakad palabas. Naiwan akong nakaupo sa sahig at tahimik na umiiyak. Ang makintab na sahig kung saan ako nakaupo ay napuno ng patak ng mga luha ko. Ramdam ko na ang pananakit ng aking mga mata dahil sa pag-iyak. Maging ang aking pisngi ay kumikirot din dahil sa sampal ni Tita Maricel, pero hindi ko iyon alintana. Nakatingin ako sa sahig nang makita ko ang kamay ni Aling Neng na banayad na inabot ang kamay ko. Pilit niya akong itinayo. Nang mag-angat ako ng tingin ay nagtama ang aming mga mata at nabasa ko ang kanyang matinding awa. Sa tabi niya ay si Jessica na nakikisimpatya din sa akin. Noon ako lalong naiyak. Shh! Tahan na, Ma'am Angela. Sabi ni Aling Neng na inalalayan ako maupo sa sofa. Gulong-gulo ang isip ko at hindi ko na alam ang gagawin. Ma'am, pasensya na. Hindi ko alam na galit sila. Kung alam ko lang sana, ay sinabi ko na wala ka dito. Hingi ng pasensya ni Larry. Sa tabi niya ay si Jessica na may bitbit na baso ng tubig at inabot sa akin. Hinayaan lang nila akong umiyak hanggang sa maubos ko ang luha. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong umiiyak nang magsalita si Aling Neng. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Ma'am Angela. Simula niya. Napansin kong wala na sa tabi namin si Jessica at Larry. Narinig niyo naman po kanina, Aling Neng. Hindi po ako kasing linis tulad ng iniisip niyo. Sagot ko, kahit pa nga nahihiya ako sa kanya. Hindi kita huhusgahan, ma'am. Kilala ko si Sir Rafael. Hindi kanya pipiliin kung hindi ka mabuting babae. Naalala ko ang sinabi ni Tita Maricel at mami ni Rafael. Hindi ako ang babaeng nararapat sa pamilya nila. Kailangan ko nang umalis, Aling Neng. Pinapaalis na nila ako. Tama, ako lang naman talaga nagpapagulo sa sitwasyon namin. Kahit anong pilit, hindi talaga kami ni Rafael para sa isa't isa. Kailanman ay hindi ako tatanggapin ng pamilya niya. Paano naman siya? Ayaw ko siyang mamili dahil alam kong doon din hahantong ang lahat. Mapipilitan siyang pumili kung ako ba o ang pamilya niya ang susundin. Ayaw ko siyang dalahin sa isang mahirap na sitwasyon, kaya ako na lang ang gagawa ng paraan.